pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Magandang gabi mga kapamuso. Tayo po ay nasa ikatlong part na ng ating series on papaano ba hindi mawawala yung kalooban ni Lord sa atin, o how to lose God's will. At ngayon po yung huling part ng ating pinag-aaralan. Napag-aralan po natin noong nakaraang week yung mga paraan para mas malalaman natin kung ano talaga yung paano natin makukuha yung God's perfect will. At ngayong gabi, tatapusin po natin siya sa pinakasimpleng paraan. Basahin po natin yung Mateo 7:7. Basahin po natin lahat. Ayan. Meron po tayong tatlong bagay na makikita sa verse na ito na dapat natin panghawakan at gawin para yung kalooban ng Panginoon, yung ating mga pagpapasya ay hindi mawala sa kanyang perfect will. Unang-una, tayo ay lumapit.
Ayan. Sa paglapit po, kinakailangan natin ng kababaan ng kalooban. 'Di ba minsan kasi kaya ayaw natin lumapit sa isang tao, hindi lang sa nahihiya tayo, kundi parang hindi natin kayang humingi ng tulong. 'Di ba? Halimbawa, merong isang nanay nagalit sa kanyang anak, nagtampo yung anak. Tapos kinabukasan, kailangan pumasok ng anak. 'Di ba? May tampo pa siya sa nanay niya. Kaso hindi naman siya makakapasok kung wala siyang baon. So anong gagawin niya? Lalapit na siya, kakainin niya na yung pride niya para magkaroon siya ng baon. Sa paglapit sa Panginoon, kinakailangan din natin ng kababaan ng kalooban. Yung pagpapasakop ba? Kasi may mga Kristiyano kasi minsan na masyado na naging self-sufficient. Kasi binigyan naman tayo, in fairness naman, binigyan kasi tayo talaga ng Panginoon ng kakayahan na magpasya. Meron tayong wisdom na binibigay ang Lord sa atin every day. Resulta din yun ng kanyang kaloob sa atin. Kaya lang may mga pagkakataon kasi na minsan kinakailangan tanggalin ng Lord yung ating pagiging self-sufficient para umasa tayo sa Kanya. Para tayo ay lumapit sa Kanya. Naalala ko noong bata pa kami ni Pastor John nung kami nagmi-ministeryo sa Maynila. Palibhasa ako ay lumaki ako sa background na kailangan lahat kami, hindi kami aasa sa mga magulang namin. Bawal manghingi, bawal lumapit, bawal makiusap. So lumaki kaming gano'n na magkakapatid. Bawal kaming lumapit at humingi ng tulong. Kailangan kami mismo kaya namin tulungan ang aming mga sarili. At nung kami po ay naging mag-asawa ni Pastor Joe, syempre nagpapastor kami, ang hirap ng buhay, naranasan po namin na talagang marami yung mga kusang loob na tumutulong sa amin. Pero noong mga panahon na yun, aaminin ko, no, parang hindi ako masaya. Kasi parang naaawa ako sa sarili ko na parang ang feeling ko, namamalimos kami, kinaawaan kami. Pero na-realize ko nung ako ay tumagal na sa Panginoon, na yung mga taong ito na ginagamit ng Panginoon ay kasagutan sa mga panalangin namin ng provision ng Panginoon. Kaya isang bagay na tinanggal ng Lord sa akin yung pagiging mayabang, yung pagiging self-sufficient, na kaya kong lahat gawin. Kinakailangan natin ang kababaan ng kalooban sa paglapit kay Lord. Kasi sabi din naman, di ba, ni Santiago, you have not because you ask not. Wala ka kasi hindi ka naman humihingi. Kinakailangan lumapit tayo para tayo ay mabigyan. Kinakailangan ilapit natin yung problema natin sa mga tao na alam natin pwedeng gamitin ng Diyos para tulungan tayo. Kailangan ilapit natin sa panalangin yung mga pagpapasya natin sa Panginoon. Kasi mga kapamuso, no, the more na pinapag-pray natin yung mga bagay na ginagawa nating pagpapasya, paggising pa lang sa umaga, sa buong araw, ilalapit na natin kay Lord yan. Mas binibigyan tayo ng Lord ng discerning spirit. Mas nagiging sensitive tayo sa kung ano yung mga dapat natin gawin at pagpapasya. Pangalawa, makikita din natin sa verse na to na hindi lang tayo lalapit, kundi dapat tayo rin ay kumapit. Kahit minsan parang feeling mo nililigaw ka na ni Waze, 'di ba? Doon ka pa rin susunod kasi nalala ko nung kami ni Pastor Joe, pag nagmomotor kami, no, ako yung taga-dikta sa kanya, bubuksan na namin yung application ng Waze. Sa taga-dikta ko, liko tayo, ganyan, kanan, ganyan. May mga pagkakataon na talagang nililigaw kami ni Waze. Hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Sabihin ni Waze, liliko kami sa ganun. Pero wala namang road doon, wala namang daan papunta doon. Pero kahit na parang feeling mo nililigaw kami ni Waze o nililigaw ka ni Waze, wala kang choice kakapit ka kay Waze. Kasi ang magandang bagay kay Waze, pag lumiba ka ng lugar, dadalhin ka uli sa tamang daan, kahit na medyo malayo. So may mga pagkakataon na minsan, ganon din tayo sa Panginoon. Parang humahaba yung ating daan, no, para tayong naliligaw. Pero kapag kumapit tayo sa pangako ng Diyos, kapag pinangahawakan natin ang mga sinasabi sa atin ng Panginoon sa Biblia, kakapit lang tayo sa Kanya, darating tayo sa tamang daan. Hindi tayo maliligaw dahil ang pangako ng Panginoon ay laging tama. Pwede siyang magtagal, pwede siyang paminsan-minsan ay lumiko, pero doon at doon ka pa rin dadalhin ng Lord. Kaya kinakailangan mong kumapit. Pangatlo, kinakailangan nating mangunyapit. Linawin ko lang, ano bang kaibahan
ng lumapit sa mangunyapit. Kapag lumapit ka sa isang tao, ganito yon. Ganito yung itsura nun. Lalapit ka. Lalapit ka lang, i-approach mo lang. Pero kapag kumapit ka na, hawak ka na sa kanyang kamay. Parang ganito yung itsura. Yan. Kapag ka naman mangungunyapit ka, hindi ka lang basta hahawak sa kamay. Pupulupot ka pa talaga sa kanyang braso. O kaya talagang hihigpitan mo ng yakap. Parang ganito yung itsura nun. Ayan, nakita niyo yung kaibahan? Kasi diba, kapag nakakapit ka lang, halimbawa, nasa gubat ka, naglalakad ka sa mga matatarik na mga bangin, nakakapit ka sa tour guide mo. Kapag nakakapit ka lang at bigla kang nadupilas o nadulas, pwede kang makabitaw eh. 'Di ba? Pero, para hindi ka makabitaw, talagang mangungunyapit ka, talagang kakapit ka ng gusto. 'Di ba? Para kahit madulas ka man, hawak ka pa din niya. So, ganun yung pangungunyapit. May mga pagkakataon kasi kapamuso na kinakailangang mangunyapit tayo. Kapag alam natin kalooban ng Panginoon, yung pinapag-pray natin at gusto natin na huwag tayong mawala, gagawa rin tayo ng effort. Mag-e-effort din tayo, magsisikap din tayong gumawa ng paraan. Kung kinakailangang mas laliman mo pa ang devotion mo, laliman. Kung kinakailangan na huwag ka nang masatisfy sa simpleng devotion or panalangin, lagyan mo pa ng fasting. Kung kinakailangan na maglingkod ka pa ng doble-doble sa oras mo, gawin natin. Dadagdagan natin. Kumbaga sa parang ibabribe natin si Lord. Parang lalagayan natin si Lord. Lalambingin natin si Lord na talagang kukulitin natin siya. Para mas maging sensitive tayo na ibigay sa atin ng Panginoon yung kanyang perfect will. Di ba naalala nyo noong in-illustrate ko last week, di ba, yung kay Giselle ko, di ba, di ba, nakwento ko sa inyo na hindi ko naman ginusto or pinag-pray na ako ay makapag-aral sa masteral ko, di ba? Pero may lumapit sa aking tao at in-sponsor ako. So sabi ko, ay kalooban ng Panginoon na makapag-aral pa ako. So ginab ko yun. Kasi talagang will ni Lord yun eh. Pangalawa, biglang dumating si Bunso sa buhay namin. Hindi naman namin pinag-pray yun. Kasi nga, nakalalaki at babae na kami, okay na. Pero binigay ni Lord yun, siya ay isang blessing, siya ay isang regalo. Diba, ang anak ay regalo ng Diyos yan eh. Hindi pwedeng hindi pwedeng baliwalain, regalo ng Lord. So, nung ang nangyari, diba, binigay ng Lord ang pag-aaral ko, binigay ng Lord ang bunso, sabay. Kaya nga nung sinabi ng doktor na kailangan i-give up ko ang isa, no, kailangan i-give up ko yung pag-aaral ko, 'di ba, para wag manganib ang buhay ng bunso. Pero ang pinanghawakan ko, kumapit ako kay Lord. Lord, kakapit ako sa pangako mo. Ang sabi mo, pareho ito na will mo para sa akin. Sabay ko silang gagawain. Pero yun nga, kailangan hindi ka lang kakapit sa pangako ng Diyos, mangungunyapit ka eh. Kaya ang ginawa namin ni Pastor Joe, nangunyapit kami, talagang dinoble namin yung panalangin, no, talagang binuno namin sa panalangin yan, sa madaling araw, sa gabi. Pagkatapos, sasakay ako ng jeep, tinitiis kong nakabaluktot, iniipit ko yung tiyan ko, ang laki na ng tiyan ko, babiyahe ako mula Ngono, Quezon City, araw-araw, ilang oras yan, tinitiis kong mangawit para lang masuportahan ko yung tiyan ko na hindi umalog pagka umaalog yung jeep. Kailangan tiisin yun eh, di ba? Maraming mga pagtitiis. So yun nga kumapit ako kay Lord. Sabi ko, Lord, pareho ko tong hindi hiniling sa'yo pero binigay mo. Dahil ako'y naniniwala na ito ay kalooban mo. So kumapit ako doon. Pero syempre, hindi sapat yun eh. Kailangan mangunyapit ka. Diba? Kailangan gagawa ka rin ng paraan. Mag-e-effort ka. Kinakailangan mong lambingin ang Diyos. Kinakailangan mong dagdagan ang effort mo, ang pagmamahal mo kay Lord, ang pananalangin mo, ang paghingi mo sa Kanya. Kinakailangan ng lahat ng yan para ikaw ay mabless ng Lord at ibigay yung iyong hinihiling sa Kanya. Tandaan natin mga kapamuso, kapag tayo ay nasa perpektong kalooban ng Panginoon,
doon at doon din tayo dadalhin ni Lord. Basta wag lang tayong mahiyang lumapit, kumapit, at mangunyapit sa Kanya. Sabi nga sa Mateo 7:7, basahin muli natin. Yan, mga kapamuso, panghawakan natin yan. Lagi nating tatandaan ang kalooban ng Panginoon ay laging perpekto at gawin natin yung ating bahagi. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sa itinuro niyo po sa amin ngayong gabi. Matutunan po namin, O Diyos, na kami ay laging lumapit sa iyo, kumapit, mangunyapit, panghawakan namin, Panginoon, ang pangako mo sa buhay namin at gawin din namin ang aming bahagi para kami ay hindi mawala sa track ng iyong kalooban. Salamat sa iyo, Panginoong Hesus. Tulungan mong magkaroon kami ng mas maging sensitive po kami, Panginoon, sa ginagawa mo po sa amin sa bawat araw. Huwag kami makakalimot sa iyo. Huwag kami, Panginoong, liliko sa iyo. At tulungan mo kami, Panginoon, sa abot na aming makakaya. Panginoon, sa biyaya mo, O Diyos, gawin din namin ang aming bahagi. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa katiyakan, O Diyos, na napakaganda at napakabuti at napakaperpekto ng kalooban mo sa buhay namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.